What's up, my fellow MMA super fans? I'm Nisi Ikasyano at makakasama natin ngayon sa programa ang nag-iisang The Bull of Team Lakay. Well, sa akin, ang tawag ko dito, The Jack of all trades. Ladies and gentlemen, Mr. Carlo Buminaang. Carlo, maraming salamat at nagbabalik ka dito sa The MMA Super Fan. Thank you po, kuya. First of all, gaano ka kasaya na kahit papaano matatapos mo yung 2023 mo with your third fight. Hindi lahat nabibigyan ng ganitong klase ng opportunity, pero isa ka sa pinaka-active fighters in Philippine MMA today. Yun, sobrang saya rin kasi naging isa ako sa ganun na tuloy-tuloy yung laro and nakaka-bless po. In terms of development, Carlo, gaano ka laki yung sabihin natin, kung i-assess natin yung development mo, siguro lagay natin in quantity. Gaano, in percentage lang, gaano kalaki yung nilaki mo? Sa ano mo, ibig ko sabihin yung development mo as an athlete, paano mo siya susukatin? Nasa 50-70% ba dun sa sabihin natin sa exposure mo na lang in your last two fights under one Friday fights? Opo, sa tingin ko 80. Ah, laki ng laki ng pinagbago kasi yung last fight ko talagang hard earned pero Mm. I know na yung experience ko doon mas naging more pang dagdagan and yung confident. Did you imagine na ganito ka magiging busy? Kasi napag-usapan naman natin in our first interviews na parang ang tagal mo nag-intay for your para makalabang kulit under MMA rules. Talagang ginugol mo yung the entire pandemic sa pag-iensayo plus being part of the national team, pero talaga ang focus mo is to be to be a mixed martial artist. Did you expect na parang ganito, parang uy, sunod-sunod for 2023, parang I mean, paano ka nakakagapay dun sa schedule na parang tuloy-tuloy eh? Thread. Actually, hindi ko po talaga expect na gano'n na biglaan po talagang after ng second fight ko, 1 month, meron Mm-hmm. na ulit. Mm-hmm. So, yun. Pero ang focus ko lang, kailangan hard training pa rin. Focus lang sa goal na pag merong laro, ready pa rin sa Warrior. Laging handa pa rin. Carlo, dahil banggit mo yung last fight mo, can you walk us through that fight? Nabanggit mo na rin, it's the perfect term to describe it. Hard-earned. It was a hard-fought fight. Can you walk us through what were the things na did well or worked in your favor in that fight, at ano yung mga aspeto na parang ops, medyo nagkaroon tayo ng laps dito sa parting to? Yun. Siguro nanibago ako sa in terms of preparation kasi dun sa Thailand, iba yung Yeah. anong doon. Pero Environment. yun, environment. Pero no excuses. Kung kaya yung experience ko na yun na nahirapan ako kasi yun nga yung environment at medyo aminin ko rin sarili ko, medyo lax ako. Kaya Mm. siguro yun yung mga laps ko Mm-hmm. dun sa last fight ko. Pero yun, yung experience at saka exposure and confident, yun yung isang dagdagan sa akin. And Carl, mm-hmm. yun, as a tool rin na pag-iigayan ko pa for my coming fight. Carlo, balikan natin yung second round. That was very crucial. It was not just crucial, pero sobrang dangerous nung second round din. What was going through your mind the entire second round? Tapos yung after the second round, nung umupo ka sa corner, all-star yung corner mo eh. No, no, laban na yan. Opo. Ano yung mga boses na ano yung
isa-isahin natin, ano yung dumadalay sa utak mo at that time? Tapos ano yung tapos yung second naman, ano yung naririnig mo mula doon sa mga kasama mo doon sa corner? Ano yung instruction? Paano mo paano mo at least to put yourself together? Or keep yourself together going to the third round kasi sobrang crucial ng laban. Opo. After ng second round, talagang ramdam ko na yung bigat kasi I think dalawang beses yung purong ano eh, purong pumasok Ni. ng tuhod niya Ah, sa akin. ah, So, parang, and that was first time na maramdaman ko yung ganong ano, bigat. Bigat sa katawan, tapos yung pagod. And thankful ako kasi ano eh, pag upo ko doon, talagang pinush pa rin ako. Pinush ako na isipin mo yung hard training mo, yung mga ah, pinagdaanan mo na training. Kaya yun yung tumatak sa akin. Kaya, and I'm so thankful na ano, na yun yung isang nag-boost sa akin na yeah, kaya ko to kasi ano eh, ah, mas malala pa yung ibang training na ah, experience ko. Kaya yun, ah, doon po umisip sa pupunta sa isip ko. ah, Tsaka yung talagang ano, na isang mindset ko, ayoko matalo, hindi pwedeng yeah, mangyari. yeah. Kaya yun, isang nag-boost sa akin, tuloy pa rin yung laban at tinapos. Carlo, heading to the third round, lalo yung sinasabi mo talaga you mastered the courage to at least to give him a good fight tsaka at least to finish it na with the vindication na parang I need to have this fight. I need to win this fight. Dong ina-announce yung scorecard, did you feel confident na yung decision nasa pabor mo? Honestly, ano, 50-50 ako doon. Kasi Ah, ang isang isip ko doon, yung first round sa akin. Pero second, third, yeah. di rin confident hindi, alam ko yung sarili ko eh. Hindi ako masyadong confident. Pero, yun, so thankful na nagpabor Ah, yung judge sa atin. Siguro yung mga nakita nilang significant na strikes or mga damage. mm. Yun. Ngayon, Carlo, ano yung mga adjustments na ginawa mo for this fight? Ano yung mga specific? Of course, sabi mo, first time mo maramdaman yung ganong klase ng bigat ng sabihin natin, strikes coming from a knee. Ano yung ginawa mo in terms of at least maiwasan yung precarious situations na naranasan mo in your last fight? Kan po, yun, adjustment yung mga pinag-aralan namin, mga coaches Mm. ko, tapos sa teammate ko, yung mga mistake ko doon, especially uh, yung mga knees na observe ko ng last fight. So, Yeah, yun, we studied that and tried to um, uh, change yung mga ganong mistake ko para yeah, sa next fight. yeah, Hindi ko ma-experience ulit yung mga ganun. So, we adjust yung mga footwork, tapos yan, always cautious sa mga, lalo na kung magmatatangkad yung mga kalaban natin. yeah. Alright. Alright, yun, Carlo. Makakalaban mo on one Friday, Fights 44 on December 8. Ito nga si Ilyas Durson na Turkish Russian. Carlo, base doon sa mga nakikita kong mga ibang footage, talagang may emphasis on the ground game. Kayo naman, ano yung nakikita nyo sa scouting report nyo, ano yung nakikita nyo masasabi mong bentahin mo as an athlete? At the same time, ano yung mga best attributes na nakikita mo from this fighter? Um, Nakita ko kuya, hindi na maalis yung ano. Siguro yung time in terms of sa damage or sa mga striking, siguro dun ako may bentay. Tapos ground control, alam ko Yeah. meron din siyang ground. Uh, Pero yun, we need to continue yung
i-workout yung ground natin. And hoping makuha natin sa ground or Yeah. strike. Ngayon, Carlo, this is going to be a battle between two undefeated fighters. Pareho kayong 3-0 ni Elias Durzon. Ano ba to? How do you look at it? Do you look at it as parang a point to prove na parang you can redeem yourself from your past performance and to come back and to bounce back na parang ito talaga yung totoo, ito yung improved version na isang Carlo Buminaang against a fellow undefeated na maganda rin yung track record as a mixed martial artist. Opo, tama po kayo dyan, kuya. Kasi, um, yun nga, no excuse sa last fight ko. Pero ngayon, mas better na po. Mas better na Carlo Buminang ang Hmm. mapapanood nila. Carlo, it This has format fight. ngayon nga, Carlo, it has been a tight race ngayon kasi ang makakasama mo on Discord ay si Fritz Biagtan. Dalawa kayong Pilipino. Ang sa December 1 card, dalawang Pilipino. It's a tight race kasi kung sasabihin natin Fritz Biagtan, Carlo Buminaang at yung katukayo sa Team Lakay na si Carlos Alvarez, nagpapaunahan kayo. What do I mean about it? Kung sino makakakuha ng six-figure deal. Ngayon, Carlo, from your own perspective, in your opinion, sino ang tingin mong mas mabilis makakapunta doon? O sino sa tingin mo prime contender? Kasi alam naman natin na parang the goal is to be part of the main roster, to fight doon sa mga premier events ng One Championship. At of course, syempre, maging permanent yung spot nyo on the roster. But of course, do you think sino yung makikita mo as hinog na going, sabihin natin, to compete on the main roster of One Championship? Sa akin, I think lahat. Hmm. Kasi nakita ko yung kay Carlos, alam ko naman na mas well-rounded siya. Kaya niya ipag-standing and ground. And kay Fritz, kita ko yung explosive niya pang ibang level. Uh, Sobrang na rin yung niya, striking niya. So yun, sa akin, Yan, isa lahat iyo. Kaya yung wag natin tama. kalimutan yung sa'yo. Ano, Ay, sa akin, yeah, confident tayo na meron din tayo dun. So, yun. uh, Hoping this coming months na or next year, sana makakuha kaming lahat. Lahat tayong mga Pilipino. Carlo, hindi naman natin mapagkakaila yung One Championship this year is nag-focus talaga sa Muay Thai. Pero at the same time, yung One Friday Fights, nagkaroon ng at least maliit na espasyo for mixed martial arts. And Filipino fighters have capitalized on that opportunity. Marami na nanalong Filipino sa One Friday Fights. Andiyan ka, andiyan si Carlos Alvarez, andiyan si Fritz Pigtan, andiyan si Dave Banggigi, andiyan din si Moises Ilogon. Medyo mahaba na yung list ng kung sino ang sabihin natin, you guys showed na parang it's doable na manalo and to showcase na parang okay, this is a glimpse of the future of Philippine MMA. Para sa iyo, Carlo, gaano kalaking platform, gaano kaimportante yung platform na meron yung One Friday Fight sa mga katulad mo na up and coming na talagang determinadong makatungtong sa biggest stage of mixed martial arts. Yun po. Sobrang laking part kasi yun nga, isang stepping stone siya para maka-join sa bigger stage. So, yan. Sobrang importante na para sa amin, sa mga Pilipino fighter na makapag-join dito sa One Team. Ngayon, Carlo, nabanggit mo nga kanina na parang ready ka na, confident ka na kung mabigyan ka ng contract on December 8 or sabihin natin makuha mo yung call up, whatever it is. Ito kasi may track record kayo, isa ka sa mga exciting Filipino fighters and sustaining that
yun yung difficult part kasi may expectations. Pero ikaw, kung tatanungin ka, how do you intend to finish or to win this fight on December 8th? What I learned sa past fight ko rin or sa mga ibang fights ko. Kasi kapag iniisip kong tapusin ko agad, mas Yeah. nawawala yung focus ko Oh. sa ano. So, I want to finish it in what do you call this? The best way Sa magandang possible. paraan. Oh. As soon as possible. Tsaka, sana ma-finish natin sa ano, sa magandang TKO, magandang submission po. Yan, hindi lang. Carlo, nabanggit mo nung una, talaga ngayon nag-iba na, nag-evolve na. Before, you told me na parang gusto mong magstay muna sa One Friday Fights, buruhin. Ngayon, confident ka na. Pero kung ikaw tatanungin, contract o bonus? Both pa rin ho. Both pa rin. Anyway, Carlo, sorry, napag-mix up ko na. Carlo, isang letter lang naman ang kulang. Anyway, before I let you go, baka meron kang nais pasalamatan. Mga supporters and fans, hindi lang ng team, kundi yung mga patuloy na sumusuporta sa'yo. Yun, maraming salamat po sa patuloy na subaybay sa amin, mga atletang Pinoy, and sa aming team na kayo. Maraming salamat po at mabuhay po tayo. All right, Carlo, maraming salamat and we wish you nothing but the best. Thank you po. That's it for all of us here on the MMA Superfan. Don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell to stay up to date with all the latest content from the MMA Superfan. Again, I'm Nisi Casiano, and make sure to tune in on December 8th to witness this guy's fight, his fight for redemption at One Friday Fights 44. And I'm talking about the one and only the Bull, Carlo Buminang. Till next time.